Nakakatakot na kumain mag-isa sa labas ngayon, no? Kumakain ka lang, mamaya trending ka na with sad captions pa. Ang mukhang malungkot, pagod at mabigat ang pinagdaraanan. Although sinasarcastic na lang ng iba ang mga ganitong memes, hindi natin maikakaila na ina-attribute pa rin ng marami ang pag-iisa sa kalungkutan. Yun si ateng naka-white, mag-isa lang siya. Kawawa naman siya. Ang lungkot niyo. Kumakain siya mag-isa. Kahit sino hindi deserve kumain mag-isa. Tara, lapitan natin siya. Mayroon pa mag-isa? Kadalasan, mga introvert talaga ang may karakteristik na ganito. Yung kaya at pinipili talaga mag-isa. Ikaw, napaisip ka na ba kung introvert ka dahil sa mga kilos at preference mo? Nasa 30 to 50% ng population ng mundo ay mga introvert. Kaya't malaki ang chance na ikaw ay isang introvert kung meron ka ng mga sumusunod na signs. Kailangan mo mag-recharge ng social battery. Sa school, sa work, or family settings, nasubukan mo na bang parang naubusan ng energy kahit na hindi ka naman pagod? Yung gusto mong tumakas para mapag-isa saglit o kaya umuwi ng maaga kahit wala ka namang gagawin sa bahay? Hindi ka KJ kung nakakaramdam ka ng ganito. Para sa mga introvert, ang pag-iisa ay ang kanilang comfort zone. Hindi ibig sabihin na ayaw nila sa ibang tao, kailangan lang talaga nila ng quiet time alone para makapag-recharge ng social energy para sa susunod na social interactions. Pang-solo ang hobbies mo. Nag-enjoy ka ba sa arts like drawing, music, either playing and writing, o kaya mahilig kang magbasa ng libro? Mas gusto mo ba ang mga ganitong hobbies na hindi masyadong nangailangan ng interaction sa ibang tao? Kilala ang mga introverts sa pagpili ng mga activities tulad ng mga nabanggit ko kaysa sa mga interactive and physical activities tulad ng pagsali sa fun run, partying, going to the mall, and the likes. Kaya ng mga introverts maupo ng ilang oras sa pagbabasa, pagsusulat ng kanta o kaya tumugtog ng musical instruments. Ito ay ilan lamang sa mga karaniwang trip ng mga introverts. Kung hilig mo rin ang mga nabanggit ko at hindi man naiisip na ang mga ito ay boring, baka isa kang introvert. Pili lang ang kaibigan. Hindi naman necessarily antisocial ang mga introvert. Maingat lang sila sa mga social interactions. Mas pinipili kasi nila ang kalidad kaysa sa dami pagdating sa mga kaibigan. Quality over quantity ika nga. Maikli pero solid ang kanilang listahan ng mga malalapit na kaibigan. Mahalaga sa mga introvert ang authenticity at intimacy ng one-on-one or small group interactions. Hindi sila laging naghahanap ng bagong kaibigan kundi pinapahalagahan at mas gusto nilang i-develop ang kanilang connection sa ilang napipili lang. They value trust, loyalty, and true understanding sa isa't isa. Number 4. Intense focus and passion. Naranasan mo na bang ma-absorb ng gusto sa isang gawain o hobby na nalilimutan mo na ang oras? Ang mga introvert ay may kakayahang mag-focus ng sobra sa mga interes nila. Kapag masyado silang na-absorb sa ginagawa nila, para bang naglalaho ang paligid sa sobrang focus nila. Maging ito man ay isang hobby, project, o isang bagay na kinahihiligan, ang kanilang dedikasyon at focus ay nagbibigay daan sa kanilang magtagumpay at mag-achieve ng sobrang taas na expertise. Number 5. Empath and keen listener. Ang mga introvert ay naturally emphatic. Marunong silang makiramay at natural na tahimik, kaya sila yung mga perfect pagsabihan ng mga personal problems. Magagaling silang listeners at totoong interesado sa nararamdaman ng iba. Kung madalas ang sabihan ng problema ng mga kaibigan mo, marahil ay nakikita nila sa iyo ang ganitong katangian. Hindi sanay ang mga introvert sa magulong paligid at maiingay na tao. Isa sa mga armas ng mga introvert ang pagiging observant. Para makaiwas sa mga sitwasyon at taong hindi sila komportable, kinakailangan nilang maging mapagmasid. Nasubukan mo na bang ma-invite sa isang okasyon sa bahay ng katrabaho mo? Pero dahil alam mong madaming tao na hindi mo kakilala ang pwedeng dumating sa bahay nila para sa okasyon, malugod mo na lang siyang binati at tumanggi. Hindi dahil sa ayaw mo siyang kasama, kundi dahil hindi ka komportable sa crowds of strangers. Kailangan man ng alone time. Para sa mga introvert, ang oras sa pag-iisa ay hindi lamang hilig, kundi isang pangangailangan. Sa mga sandaling ito, nakakapag-recharge sila ng kanilang energy, magmuni-muni, at magpakalma ng kanilang inner selves.
Mahalagang malaman na para sa mga introvert, ang alone time ay hindi katumbas ng lonely time. Madalas na ginagamit ng mga introvert ang alone time upang makapagpahinga mentally and physically. Pangwalo, mas gusto mo ang mga relaxing weekend. Mas gusto mo ba ang mga weekend na walang nakatakdang plano? Mas gusto mo bang magstay sa bahay kaysa mag-schedule ng gala tulad ng pag-akyat ng bundok, pumunta sa mall o kaya ay mag-beach? Ang mga weekend ay perfect chance para sa mga introvert na mag-relax at magpahinga, lalo na sa mga pagod sa work o sa school na lagi tayong nakiki-interact sa mga kasama natin. Alam natin na mahalaga din lumabas kung minsan, pero hindi ka weird kung gusto mo lang manood ng Netflix o matulog during weekends. Number 9 at panghuli, artistic ka. Kilala ang mga introvert sa pagiging artistic. It is their outlet for their unspoken emotions and creative minds. Madalas nila mahanap ang kanilang inspiration sa mga sandaling mag-isa sila. Maaring ito ay sa pag-drawing, painting, animation, songwriting, and many other forms of art. Magandang naiintindihan natin ang personality natin at ng ibang tao para maiwasan nating maging judgmental sa kanilang mga kilos at mga hilig. Nakita mo ba ang sarili mo sa mga nabanggit kong signs? O may kaibigan kang may mga ganitong katangian? Ilan lamang ito sa mga signs ng pagiging introvert. Although hindi lamang ito exclusive sa kanila at pwede rin mag-manifest sa mga extrovert, kalimitan talagang makikita sa mga introvert ang mga signs na ito. Kung mayroon ko pang ibang characteristics ng isang introvert na hindi ko nabanggit, i-share mo naman sa comment section.